Breaking news mga kabayan, Pangulong Zelensky ng Ukraine, handa na nga bang isuko ang teritoryo para matigil ang gera? Pangalawang breaking news, China, ikinagalit ang pagbibigay ng Amerika ng tulong militar sa Taiwan? Natatakot kaya ang China? Pangatlong breaking news, Pangulong Bongbong Marcos, nababahala sa lumitaw na Russian submarine sa karagatan ng Pilipinas? Pang-apat na breaking news, Houthi, tinarget ang American warship? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa pinakaunang pagkakataon, Volodymyr Zelensky nagpahayag na handa nitong isuko ang teritoryo ng Ukraine sa Russia upang matapos na ang digmaan. Ayon sa kanyang pahayag, nakahanda silang isuko ang mga teritoryo na nasa kanilang kontrol ng pansamantala, na under naman din sa NATO umbrella, bilang isang measure upang tapusin na ang nagaganap na digmaan. Ito ay kinapapalooban ng ceasefire deal at diplomatikal na pakikipagnegosasyon upang maibalik din ang mga Russian-held territories. Ang mga pahayag na ito ni Zelensky ay tila nagpapakita ng malaking pagbabago sa nooy pahayag nito na ipagpapatuloy nila ang pakikipaglaban sa Russia hanggang maibalik ang kanilang mga teritoryo. Samantala, nang tinanong naman si Zelensky kung handa ba siyang tanggapin ang NATO membership, ngunit para sa mga teritoryo lamang na kasalukuyang hawak ng Ukraine, sinabi niya na hindi niya ito tatanggapin kung hindi mapapabilang ang ilang parte ng Ukraine. Samantala, tatanggapin daw nila ang imbitasyon kung kabilang dito ang lahat ng teritoryo ng Ukraine. Не може бути запрошення НАТО частини території України. Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а всі інші території не українські. Тому Україна ніколи на це не піде. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій. Sa mga huling bahagi naman ng panayam, pinahayag ni Zelensky na mayroon na umanong ilang bansa na nagpanukala ng ceasefire agreement. Sinasabing kung sakaling mapagkasunduan ang nasabing ceasefire deal, posible umanong hindi nabalikan ni Russian President Vladimir Putin ang Ukraine. Samantala, sa iba pang mga balita, ang pagbibigay ng tulong militar ng US sa Taiwan ay ikinagalit ng China. Tiniyak din nila na kanilang babantayan ng maigi ang nasabing aksyon na ito ng US at idinagdag na gagawa sila ng mga hakbang upang mapanatili ang integridad ng Taiwan. Nang pinagtibay ng US ang $385 million arms package para sa Taiwan, sinasabing si Lai Ching-te ay kasalukuyang bumabiyahe patungo sa Hawaii at Guam. Kabilang sa nasabing arms package ang mga spare parts para sa F-16 jets at mga radar equipment para sa Taipei. Samantala, patuloy pa rin ang pagtuturing ng China sa Taiwan bilang bahagi ng kanilang bansa sa ilalim ng sinasabing One China Policy. Nagpahayag din ng pasasalamat ang presidente ng Taiwan sa Estados Unidos para sa suporta nito sa Taiwan nang siya ay nasa Hawaii. Samantala, tungkol naman sa mga balita sa ating bansa, isang malaking pagkabahala naman ang ipinahayag ni President Bongbong Marcos tungkol sa isang Russian submarine na namataan sa West Philippine Sea. Sinasabing, ito ay namataan sa layong 80 nautical miles sa Occidental Mindoro nitong November 28 base sa pagkukumpirma ng Philippine National Council at Philippine Coast Guard. Pahayag naman ni Pangulong Marcos, ipapaubaya umano niya sa Armed Forces of the Philippines ang pagtalakay sa detalye ng nasabing kaganapan. Ayon naman kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, inaksyonan umano agad ito ng Philippine Navy sa pamamagitan ng agarang pagpapadala ng aircraft at barko mula nang na-monitor nila ang nasabing Russian submarine. Kinumpirma naman na wala na ang nasabing submarine sa teritoryo ng Pilipinas. Kaya nga naman ay nagpadala tayo ng mga assets dito at nagkaroon tayo partner ng radio challenge, no?
we challenged the attack submarine kung ano ang ginagawa niya sa ating exclusive economic zone. At sumagot ito. No? Ang sinabi niya, nagpakilala siya na siya ay itong Russian attack submarine at sinabi niya na galing siya ng exercises, PASEX exercises with the Royal Malaysian Navy sa Kota Kinabalu sa Malaysia, and on the way siya pabalik sa kanyang naval base sa Vladivostok, no? Okay. At sinabi niya na inaantay lang niya na gumanda yung panahon. Ano, kaya siya nag-surface. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Ang mga Houthi sa Yemen ay tinarget ang isang American destroyer and 3 US Navy supply ships noong linggo. Tinawag ng Iran-backed group ang pag-atake bilang paghihiganti sa pananalaki ng US at UK sa Yemen. Sinabi ni spokesperson Yahya Sari na ang new operations ay isinagawa ng mga naval drones and missile forces. Ang mga naval, UAV and the missile forces of Yemeni Armed Forces ay nagsagawa ng isang specific and joint military operation na nagtarget ng isang American destroyer and 3 supply ships linked to the American Army, namely the Stena Impeccable ship, the Maersk Saratoga ship, and the Liberty Grace ship. Ang operation ay isinagawa gamit ang 16 ballistic and winged missiles and drones in the Arabian Sea and the Gulf of Aden, at ang mga pag-atake ay accurate and direct, ayon kay Yahya Sari. Patuloy na isasagawa ng Yemeni forces ang kanilang mga military operations at an escalating pace in the declared maritime operations zone against the Israeli and American enemy, at hindi ito titigil except by stopping the aggression and lifting the siege on the Gaza Strip, dagdag pa ni Yahya Sari. Ito ay dumating isang araw matapos i-claim ng mga Houthi na tinamaan nila ang vital target sa Tel Aviv. Inakala ng mga Houthi na ang operasyon ay isinagawa gamit ang Hypersonic Palestine 2 missiles. Gayunpaman, hindi nagbigay ng anumang detalye ang mga Houthi tungkol sa nature ng target. Nangako rin sila na dodoblehin ang kanilang mga operasyon gamit ang missiles and drones sa gitna ng digmaan sa Gaza. Iniulat ng CAN na ang missiles na inilunsad mula sa Yemen ay naharang ng mga air defenses. Ang mga Houthi ay nambobomba ng mga commercial and military vessels in and around the Red Sea. Ang Yemen-based group ay nag-target din ng shipping in the Gulf of Aden and Indian Ocean. Ang mga Houthi ay nagsagawa ng halos 100 attacks to pressure Israel to end the Gaza war, ayon sa mga ulat. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. 1,000 days. Ganito katagal ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine na nagsimula noong February 24, 2022. Ang inaasahang mabilisang tagumpay ng Russia na tatagal lamang ng 3 araw ayon sa kanilang plano ay naging isa sa pinakamadugo at pinakamatagal na tunggalian sa modernong kasaysayan. Sa halip na isang mabilis na pananakop, ang nangyari ay isang nakakahiya at mapaminsalang pagkatalo. Sa kabila ng malawakang pagsalakay, nagawa ng Ukraine na hindi lamang ipagtanggol ang kanilang teritoryo kundi baliktarin ang takbo ng digmaan. Ang kanilang kakayahang labanan ang mas malakas na kaaway ay nagbigay inspirasyon sa maraming bansa, habang ang Russia naman ay tuluyang nalugmok sa kanilang sariling kamalian. Noong August 6, 2024, naglunsad ang Ukraine ng isang nakakagulat na opensiba sa Kursk Oblast ng Russia. Ang kilala ngayon bilang Kursk Incursion ay isang dating military operation na nagulat ang Moscow. Sa unang linggo ng opensiba, nakuha ng Ukrainian forces ang humigit kumulang 386 square miles ng teritoryo. Dahil dito, napilitan ng Russia na magdeklara ng state of emergency sa rehiyon. Ang opensibang ito ay nagdala ng mga tropang Ukrainian sa mismong Russian soil, isang bagay na hindi kailanman nangyari sa modernong kasaysayan. Ito ang unang pagkakataon na ang isang foreign army ay nakapasok sa teritoryo ng Russia mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi lamang teritoryo ang nawala sa Russia, napakalaki rin ng bilang ng kanilang troop casualties. Ayon sa General Staff of Ukraine, mula February 24, 2022 hanggang November 20, 2024, humigit kumulang 725,740 Russian troops ang napatay
o nasugatan. Ang pinaka-deadliest day sa buong digmaan ay noong November 11, 2024, kung saan 1,950 Russian soldiers ang nasawi sa loob ng isang araw. Ang bilang na ito ay halos kapareho ng kabuuang bilang ng mga sundalong Amerikano na nasawi sa buong 20 years ng digmaan sa Afghanistan. Noong October 2024, nagkaroon ng kabuuang 41,980 casualties na may average na 1,350 deaths per day. Gayunpaman, nalampasan ito noong November, kung saan ang daily losses ay tumataas pa sa 1,500 soldiers kada araw. Bukod sa manpower, malaki rin ang pagkasira sa military hardware ng Russia. Ang bilang ng mga nawalang kagamitan hanggang sa kasalukuyan ay nakapagtataka: 9,390 tanks, 19,119 armored vehicles, 20,681 artillery systems, 369 airplanes, 329 helicopters, 19,202 drones. Ang ganitong mga bilang ay nagdulot ng napakalaking problema sa supply chain ng Russia. Halimbawa, ang produksyon ng kanilang large caliber cannon barrels ay limitado lamang sa 20 barrels per month, habang ang average monthly losses ay umaabot sa 320 barrels. Dahil sa desperasyon, humingi ang Russia ng tulong mula sa North Korea. Bilang tugon, nagpadala ang Pyongyang ng 11,000 soldiers upang tumulong sa Kursk offensive. Ngunit marami sa mga sundalong ito ay kulang sa training, mahina ang kagamitan, at hindi pamilyar sa wika ng rehiyon. Bukod sa manpower, nagbigay din ang North Korea ng artillery systems at long-range rockets. Gayunpaman, ang ganitong tulong ay hindi sapat upang baligtarin ang takbo ng digmaan. Sa halip, ito'y nagpapakita lamang ng desperasyon ng Russia. Bagamat mukhang maayos ang ekonomiya ng Russia sa papel, ang totoo'y nagdurusa ito dahil sa digmaan. Tumataas ang GDP at mababa ang unemployment rate, ngunit ito'y dulot lamang ng pansamantalang paglago ng defense sector. Halos 500,000 workers ang nakatalaga sa defense industry, habang ang civilian economy ay naghihirap sa kakulangan ng labor. Noong November 13, 2024, naglabas ang Kremlin ng bagong pulisiya na nagpapababa sa injury compensation ng mga sundalo. Dati, flat $30,000 ang natatanggap ng bawat sugatang sundalo, ngunit ngayon, ito'y ibinabase na sa severity ng injury. Para sa minor injuries, ang payout ay bumaba sa $1,000 na halos hindi sapat upang tugunan ang medical expenses. Samantala, nagbigay ang US ng malaking tulong sa Ukraine. Noong November 17, 2024, inaprubahan ni President Joe Biden ang paggamit ng long-range missiles ng Ukraine laban sa mga target sa Russian soil. 2 araw matapos ang desisyon, ginamit ng Ukraine ang nasabing missiles upang sirain ang isang ammunition depot sa Bryansk Oblast ng Russia. Ang ganitong hakbang ay nagbigay ng kakayahan sa Ukraine na atakihin ang critical military infrastructure ng Russia, na lalo pang nagpapahina sa kanilang kakayahan na magpatuloy sa digmaan. Sa harap ng sunod-sunod na pagkatalo, muling nagbanta si Vladimir Putin gamit ang nuclear weapons. Ayon sa bagong patakaran ng Russia, maaari nang gumamit ng nuclear weapons kahit sa conventional attacks na itinuturing bilang banta sa kanilang sovereignty. Gayunpaman, maraming eksperto ang naniniwala na ang mga banta ni Putin ay propaganda lamang upang takutin ang kanluran. Sa kabila ng kanilang nuclear saber rattling, walang malinaw na indikasyon na gagamitin nila ang mga armas na ito. Sa pagkawala ng manpower, kagamitan at moral, mukhang nasa bingit na ng pagkatalo ang Russia. Ngunit ang tanong, kaya pa ba nilang makabawi? O ito na ba ang simula ng kanilang tuluyang pagbagsak?